Kung makikita niyo po guys ang Samsung Galaxy Tab A11 po sa around 5K or kulang 5K po na presyo, I think maganda po ay consider yung tablet na to kung Samsung po yung gusto nyo. Dahil kung lalagpas nga po ng 7K to 8K nga po siya mabibili sa kanyang SRP, eh wag na po guys. Di marami po tablet na mas maganda rito, na mayroong mas magandang specs, yung iba po guys is mas mura pa. Pero kung Samsung tablet po talaga yung gusto nyo, na meron pong decent na performance pang YouTube lang at pang games, eh pwede na po ang G99 para po sa may around 5,000 nga po na presyo. Compact size tablet lang po siya guys na merong 8.7 inches, na merong TFT LCD display, na meron pong 90Hz sa refresh rate. Yan lang po talaga ang problema kay Samsung. Masyado pa po talaga silang madamot na magbigay nga po ng decent na display. Kaya sana ginawa po siyang IPS, saka po 120Hz sa refresh rate. Dahil itong specs nga po ng Tab A11, eh yan lang din po ang specs sa may display ng Galaxy Tab A9. Dahil yung ganyang klase po ng specs sa may display, eh yan lang din po guys ang display ng last model nga po na Galaxy Tab A9. Sobrang luma na nga po guys ang TFT na display para sa ganitong klase ng tablet nga po, na hindi na nga po ganun kagandahan compare nga po sa ibang mga tablet ngayon na mga naka-IPS na. Pero kung Samsung po talaga yung gusto nyo guys, eh bumawi naman po siya sa may software update. Dito pong tablet na to guys ni Samsung na entry level is meron po siyang 7 years. 7 years po na Android update saka security update. Sobrang tagal po nun guys. Baka una pang masira guys yung tablet na to bago nyo po maabot yung 7 years nga po na Android update na supported sa kanya. Itong camera niya guys, masabi lang na meron po siyang camera. Dahil naka 8 megapixel nga lang po yan na main camera. Saka po 5 megapixel na front selfie camera. Actually, hindi naman na big deal yan guys, yung kanyang pangit na camera dito sa tablet nga na to. Dahil sigurado naman, meron kang smartphone na ginagamit ngayon na meron po mas magandang camera. Isa pang problema po guys ang tablet na to is masyado po mababa yung kanyang battery, na meron nga pong 5 mAh siya battery lang. Masyadong maliit po yan, para po sa may 8.7 inches sa display. Kaya wag niyo po guys bibili yung tablet na to. Kung makikita nyo nga po siya sa may around 7K o higit 8,000 nga po na presyo. Dahil masyado pa tayong lugi sa makukuha ating specs sa kanya. Pang 5,000 lang po or less than 5,000 yung ganitong klase ng tablet nga po guys. Tapos wala nga rin po siyang kasamang charger dito nga po sa may box niya. Basically ito nga lang din po guys ang Galaxy Tab A9 sa design niya. Sa may display, sa battery, kasama nga rin yung processor. Kaya kung sakalang gamit nyo pa po yung Galaxy Tab A9, eh wag po kayong bibili ng Galaxy Tab A11. Dahil same tablet lang po sila. Ang lamang lang po guys ang A11 sa may A9 is yung kanyang Android version. Yun lang guys halos. Kung mahilig po kayo mag Mobile Legends, pwede naman ang G99 na processor, decent naman na po ang performance niya. Ang kaso naka 4GB RAM nga lang po siya guys. Tapos ang masakit pa dito is naka 64GB lang po yung ating storage. Mabibitin po kayo dito guys kung maglalagay nga po kayo ng maraming application, saka mga games pa. Dahil itong mga application pa lang po guys ang nakalagay dito sa may Samsung Galaxy Tab A11, eh full storage lang po siya agad. Maganda lang pong gamitin ng tablet na to kung maglalagay lang po kayo ng isang game na madalas yung laruin. Tapos pang Facebook lang, pang TikTok lang, at pang YouTube lang. Dahil masyado na nga po mababa ang 64GB ngayon 2026, lalo pa tablet to. Isa pa pala guys is wala nga po pala siyang SIM card slot. Pero meron po siya guys na version po na meron SIM card slot. Masyado nga lang po yung mahal para sa may around 8K. Nakasale lang po yun guys. Pero nasa 8K pa yung kanyang presyo. Compare nga po sa ibang brands guys, tulad nga po nila Tecno, nila Infinix, saka po nila Itel. Na yung mga tablet po nila sa mga ganyang presyo, eh may mga SIM card slot na. At higit sa lahat, maganda po yung storage na nakalagay sa kanya. Na meron po at least naka 128. Yung iba nga po naka 256 pa. At meron pang SIM card slot. Makakapaglaro din po kayo dito guys ng Call of Duty Mobile. Ang kaso lang guys, baka yun lang po yung ma-install natin. Dahil sigurado puno nga po agad yung storage natin. Pero kung naglalaro nga po kayo niyan, mas okay po talaga kung malaking storage po yung kunin natin. Dahil kung performance lang po, medyo hindi naman kayo mabibitin sa may G99. Ang kaso malakas po talagang kumain ng storage itong Call of Duty Mobile. Pero sa performance, okay naman po ang G99. Decent na po yun guys kahit papano. Sa totoo lang guys, nahihirapan po akong i-recommend yung tablet na to kahit nga po sa may around 5K nga po na presyo. Dahil marami pa rin po mga tablet dyan na mas mura at meron pong better specs compare po sa may tablet na to guys. Ang nakikita ko lang po na isang dahilan kung bakit nyo po bibili yung tablet na to is kung Samsung po talaga yung gusto nyo. Yung Samsung lang po yung brand na pinagkakatiwalaan nyo. Ang kaso is kung tablet lang din naman yung gusto natin at Samsung po yung gusto natin, mas maganda po dito is yung Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Yun po guys.
Better po yung kanyang overall na specs. Malaki yung display niya. Siyempre, malaki din yung battery. Maganda yung performance niya. At higit sa lahat, napakamura na po nating makukuha. Compare nga po dito sa may Tab A11 na bagong labas lang. Kaya po, hindi pa natin siya mabibili sa mas murang presyo pa. Pero yung Samsung Galaxy Tab A9, yung A9 Plus, nung ginawan ko po ng review yung tablet na yun, nakuha ko po siya ng around 6,000 lang. Napakamura po ng tablet na yun, guys. Na meron pong 15,000 na SRP. Compare po dito. Sa pagkakaalam po guys, ang SRP po ng tablet na to is siguro nasa around 7K to 8K. Ito nga pong 64GB na version. Kumbaga, nakuha ko po siya ng 5K dahil nga po naka-sale siya. Pero kung makikita niyo po yung presyo ng tablet na to at magbababa pa po yung presyo niya sa may around kulang 5,000, I think hindi na rin po masama yung kanyang specs. Dahil still po guys, Samsung pa rin po ito na talagang subok na natin. And yun lang po guys yung mabilis na video natin. Thanks for watching.